Ito ay hango sa totoong buhay na nangyari sa Florida State Road 136 noong 2004. Naghahanda na si Stephanie Tasker kasama niya yung anak niyang si Misty para umuwi galing sa pagsisimba. Nag-aalala si Stephanie noong mga oras na yon dahil palubog na yung araw nung matapos yung pagsisimba nila. Ang inaakala niya kasi dahil maaga sila nagsimula ay maaga rin sila matatapos. Malabo kasi yung mata niya at nahihirapan siya mag-drive kapag gabi. Kaya't umalis na kaagad sila para umuwi. Mga 20 minutes drive dun siguro yun mula sa simbahan hanggang pauwi sa kanila. At alam na ni Stephanie noong mga oras na yun na mukhang aabutan nga talaga sila ng paglubog ng araw. Makalipas ang ilang minuto nung nasa Road 136 na sila, yung kalsada na to ay parang main highway sa probinsya. Halos 6 na kilometro yung haba at sa kalsada na to pinaka hindi komportable si Misty. Bukod sa ilang kilometro ang layo bago ka makakita ng bahay at ni walang poste ng ilaw sa lugar na yon. Pero yung mama niyang si Stephanie, gaya lang ng ibang nanay, hindi niya naman iniisip yung mga bagay na yun basta ang importante sa kanya ay makauwi ka agad sila sa lalong madaling panahon bago pa tuluyang lumubog yung araw. Nung nasa kalagitnaan na sila ng Road 136, napansin ni Misty mga 5 metro yung layo mula sa kanila ay may batang nakaupo sa kabilang side ng kalsada. Nakatalikod to sa kanila kaya hindi niya makita yung muka, kaya't sinabi niya kagad sa mama niya na huminto dahil may bata dun sa kabilang kalsada. Pero hindi huminto yung mama niya o ni tumingin man lang sa kanya. Naisip ni Misty baka nakita rin to ng mama niya pero hindi lang pinansin. Pero makalipas yung ilang segundo, inulit niya ulit yung sinabi niya na kung nakita niya ba yung bata, ano bang itsura o ano ginagawa, bakit hindi mo hinantuan. Yun pala, kaya hindi ito huminto ay hindi niya narinig yung sinabi ni Misty dahil sa sobrang focus niya sa pagdadrive dahil malabo nga yung mata niya. Halos 5 metro lang din yung nakikita niyang malinaw sa harap ng sasakyan. Kaya't nag-U-turn kaagad si Stephanie para puntahan kung nasan man tong bata at binagalan niya lang yung pagdadrive niya para hindi niya tumalampasan. At habang nagdadrive si Stephanie pabalik, nabanggit niya na nakakapagtaka naman kung bakit may bata sa gitna ng kalsada na yon, ni walang bahay dito o ni kahit poste ng ilaw. Naisip na Stephanie na nakakaawa naman. At makalipas yung ilang segundong pagdadrive pabalik, nakita na nga nila tong bata nakatalikod pa rin sa kalsada at dinuduyan ito yung sarili niya gamit yung mga paa niya. Nung papalapit na sila ng papalapit, doon nila na-realize na hindi na pala bata tong babae, kundi parang dalaga na. Ang pinagtataka lang nila kung bakit kaya ito nandito. Ang ginawa ni Stephanie, nilagpasan niya tong babae at nag-U-turn ulit siya, so nakaharap na ulit sila sa daan pa uwi. Ang bala kasi ni Stephanie ay pumarada malapit dun sa babae. Pero makalipas ang ilang segundong pagdadrive, hindi na ulit nila makita kung nasan ito. Naisip nila baka tumakbo lang, natakot sa kanila, kaya't binagalan lang ni Stephanie yung pagdadrive. Tumitingin sila sa kanan at kaliwa pero makalipas ang ilang minutong hindi na nila ito makita. Naisip ni Stephanie baka lumayo na, nagtago na sa mga puno o kaya naman umuwi na kung saan man siya nanggaling. Kaya't nagsimula na siya ulit mag-drive ng medyo mabilis. Makalipas ang ilang minuto, nagkikwentuhan lang sila at sinabi nga ni Misty sa mama niya na hindi ko alam pero nung unang beses natin madaanan yung babae, alam kong bata talaga yung nakita ko nun. Pero sabi ng mama niya medyo madilim na yung kalsada nun, bukod pa dun umaandar tayo, baka namalikmata ka lang. At bago nga sila makalagpas ng Road 136, kinilabutan si Misty dun sa nakita niya. Dahil yung babaeng nakita nila na ilang kilometro yung layo ay nasa gilid na ng kalsadang dinadaanan nila. Nakita rin ito ni Stephanie kaya binagalan niya yung pagpapaandar ng sasakyan nila. Pero si Misty nagsisisigaw na wag mo nang hintuan yung babae. Dahil iba na yung pakiramdam ni Misty noong mga oras na yun. Dahil imposible makarating yung babae na yun ilang kilometro ang layo sa loob lamang ng ilang minuto nung nakapalang. Kaya't sabi ni Misty wag mo nang hintuan ma, wag mo nang hintuan. Pero sabi lang ni Stephanie, tingin mo ibang babae kaya to? Pero positibo si Misty na yun mismo yung babaeng nakita niya. Habang papalapit sila ng papalapit dun sa babae, sinabihan ni Stephanie si Misty na ibaba mo yung bintana mo, kakausapin ko. Pero si Misty pumikit na siya, tinakpan niya na yung tenga niya dahil nakahinto na yung mama niya sa tabi ng babae. Dahil ayaw nga ibaba ni Misty yung bintana niya, ang ginawa ni Stephanie ay inabot niya yung baba ng bintana sa side ni Misty at inikot niya to kasabay ng pagbaba ng bintana. Habang ginagawa niya to ay takot na takot naman si Misty. Nakatakip pa rin yung dalawa niyang kamay sa dalawa niyang tenga pero dinilat niya na yung mga mata niya at nakatingin lang siya sa mama niya at nag-aantay siya ng mga susunod na mangyayari. At nung nagsalita na yung mama niya ng "Do you need help?" ay bigla na lang nanlaki yung mga mata nito at nagdrive ito ng napakabilis. Hindi alam ni Misty kung ano nangyayari, hindi niya alam kung ano nakita ng mama niya kaya tanong siya ng tanong na kung ano nakita mo, ano nangyari, anong sinabi ng babae. Pero patuloy lang ito nagdadrive ng napakabilis. Nakahawak yung isang kamay nito sa bibig niya at parang iiyak na ito. At nung malapit na sila sa bahay nila ay huminto sa pagdadrive itong si Stephanie. At patuloy pa rin nagtatanong si Misty na kung ano nangyari, ano nakita mo. At sumagot na lang itong, "Wala siyang muka. Wala siyang muka."
Kinilabutan si Misty dun sa narinig niya. Nag-iyakan na lang sila at umuwi. Pagkadating nila sa bahay nila ay hindi alam ni Stephanie yung gagawin niya kaya't napatawag siya sa 911. Pero naisip niya rin ano sasabihin ko sa mga pulis na may nakita kaming babae sa gitna ng kalsada at wala itong muka. At nung sumagot yung 911 operator, sinabi na lang nila na may nakita silang babae sa gitna ng Road 136 na mukhang nangangailangan ng tulong. Kaya't nagpapunta sila dito ng pulis, nag-ikot-ikot ito at makalipas ang ilang minuto, nakareceive ulit ng tawag sila Stephanie mula sa mga pulis na wala daw sila makita ditong babae. Simula nun ay iniwasan na nilang dumaan sa Road 136, lalo na sa hating gabi. At kahit pa may makita pa silang babae sa daan na mukhang nangangailangan ng tulong, ay hindi na nila ulit ito hihintuan. Kinalaunan ay nalaman din nila na isa sa mga ka-schoolmate ni Misty na babae ay naaksidente sa kalsada na yon at dito na rin namatay. Ang nakakalungkot lang dahil wala masyadong dumadaan sa kalsada na yon ay ilang araw siya bago natagpuan. Hindi nila alam kung may kinalaman yung pagkamatay ng babae na yon dun sa nakita nila. Pero hanggang ngayon ang kwento na to ay isa pa rin sa kinikilala na pinaka nakakakilabot na karanasan sa kalsada. Ang kwento naman na to ay nangyari sa isang maliit na bayan sa United Kingdom noong 1800s. May isang bata dito noon na naglalaro sa ilog malapit sa bahay nila na ang pangalan ay Wofford, 12 taong gulang. Habang naglalaro siya sa ilog na yun, nagtatayo siya ng dam, pang-trap ng isda. May narinig siya mga lakad na papunta sa kanya. Pagtingin niya meron ditong lalaki na hindi niya pa nakita noon. Hindi naman siya mukhang masamang tao, basta naglalakad lang papunta sa kanya at nagtanong na kung anong ginagawa niya. Sinabi niya lang tatayo siya ng dam para makahuli siya ng isda at nakipagkwentuhan pa sa kanya to ng ilang minuto. At sinabihan siya nito na siguro pagod ka na, magpahinga ka muna. At naisip ni Wofford na kanina pa nga siya naglalaro at marami na rin siyang batong nabuhat. At sinabihan pa siya nito na baka gusto mong pumunta muna sa bahay at meron kaming handaan, kumain ka muna. Naisip ni Wofford mukha namang mabait tong lalaki kaya sumama siya. Bukod dito sinabi pa nito na malapit lang daw yung bahay niya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad paakyat ng bundok, nakita na nila yung bahay nitong lalaki at nagulat siya dahil minsan na silang nadaan sa lugar na yon pero wala sila nakikitang kahit anong bahay doon. Nung una nag-aalala siya pero nung papalapit na sila ng papalapit, nakita niya marami ditong tao, may mga bata at nakita niya din yung isa sa mga kapitbahay nila nakalapit ng mga magbulang niya. Kaya't paglapit niya dito nakipagbatian muna siya dun sa pamilya ng lalaki tsaka dun sa kapitbahay nila. At pagtingin niya nga ay napakaraming pagkain sa lamesa nito. Sinabihan siya na basta kumain lang siya ng kumain at yun nga yung ginawa niya. Pagkatapos niyang kumain, nakipaglaro naman siya sa mga kamag-anak nitong lalaki at makalipas ang ilang oras ay humiga siya sa mga upuan dito at nakatulog siya. At pagkagising niya, umaga na pala nun, nag-alala siya dahil siguradong hinahanap na siya ng mga magulang niya. Bukod dito ay hindi pa siya nakapagpaalam. At nakita niya nga yung lalaki nagyaya sa kanya dun sa ilog at humingi siya ng pasensya dahil nga nakatulog siya dun sa bahay nila. At nagsabi siya na baka pwede na siyang ihatid sa ilog kung saan sila unang nagkita. At sabi nga ng lalaki may ginagawa siya pero ihahatid siya nito sa kalagitnaan ng daan pauwi sa kanila. At makalipas ang ilang minuto naglalakad lang sila at nagkwekwentuhan hanggang sa napansin ni Wofford yung kanan at kaliwa ng dinadaanan nila ay napakalawak at magandang maisan. Merong malalaki at magagandang puno, mga ibon, lugar na hindi niya pa nakikita kahit kailan sa lugar nila. Kaya kahit napakaganda ng lugar na yun ay napatanong siya dun sa lalaki na kung ito ba talaga yung daan papunta dun sa ilog. Pero hindi ito nagsasalita, wala itong ekspresyon sa muka, basta't diretso lang ito naglalakad. Hanggang makalipas ang ilang minuto nung nasa kalagitnaan na sila ng magandang maisa na yon, ay nagsalita ito at sinabi sa kanya na diretsuhin niya lang yung daan na yon. Pag nakita niya yung malaking puno, kumanan siya at makikita niya na yung ilog kung saan sila una nagkita. Kaya't nagpasalamat na si Wofford, humingi siya ng pasensya dahil nakatulog siya sa bahay nito at hanggang sa naghiwalay na sila ng daan. Nung una kinabahan si Wofford kung ano sasabihin niya sa mga magulang niya dahil nakatulog siya sa bahay ng iba nang hindi man lang siya nakapagpaalam. Pero basta ang importante ay makauwi na siya ng mga oras na yon. At naisip ni Wofford na lingunin yung lalaki na nag-imbita sa kanya dun sa bahay. Kaya't humarap siya sa likod niya kung saan siya nanggaling at kinilabutan siya sa nasa harap niya. Dahil wala na yung napakagandang maisan, magagandang puno, mga ibon, kundi isang napakadilim na gubat at makakapal na puno yung nakita niya. At sinubukan niyang tumingin sa paligid niya at nakita niyang hindi nga siya dumadaan sa daanan, kundi nasa gitna siya ng makakapal na damuhan ng mga tuyong sanga at maliliit na puno. Sa sobrang kilabot at taranta niya, ay nagtatakbo lang siya kahit hindi niya na alam kung saan siya papunta at hanggang sa nakakita siya ng mga tao naglalakad sa daanan. At nakita niyang nandun yung mga kamag-anak niya, mama, papa, pati mga kapitbahay nila
At nakita niya rin yung kapitbahay nilang kasama niyang kumain dun sa bahay ng lalaki. At nagmamadaling tumakbo yung mga to papunta sa kanya. At nilapitan kaagad siya ng mga magulang niya, niyakap siya, tinitignan yung katawan niya, tinatanong siya kung okay lang ba siya. At sinabi niya okay lang siya, humingi siya ng pasensya dahil nakatulog siya dun sa bahay sa may gubat. At tinanong siya ng mga to saang bahay, saang gubat. At tinuro niya yung lalaking kakilala ng mga magulang niya na nakasama niyang kumain dun sa bahay. Pero binigyan lang siya nito ng nagtatakang tingin. Kaya't sinabi ni Wofford na di ba kasama kita dun sa bahay dun sa gitna ng gubat. Kumain tayo, ang daming bata, nagbatian pa nga tayo. Pero sumagot itong kapitbahay nila na ilang araw ko nang kasama yung mga magulang mo sa paghahanap sa'yo. Yun pala ay mag-aapat na araw na palang nawawala si Wofford. Nagmadali na silang umuwi sa kanila at kinuwento ni Wofford yung mga nangyari. Na isang araw lang siya nakatulog, kumain siya, hanggang sa pinuntahan nila yung bahay na sinasabi ni Wofford na pinuntahan niya. Pero wala silang makitang bahay sa lugar na yon. Pero ang sabi ng mga magulang niya sa kanya, nung araw na nawala siya, ay nagsimula sila makarinig ng mga tugtog doon sa taas ng bundok na parang may mga nagtatambol dito ng ilang araw na pinuntahan nila pero hindi nila mapuntahan kung saan nanggagaling yung tunog. Hanggang sa tumigil ito nung nakita nila siya. Pero hindi na sila nag-alala o nag-imbestiga kung ano man yun. Ang importante, nakauwi si Wofford ng maayos. Maswerte pa rin sila dahil nakauwi ito. Dahil ngayon ay libo-libong tao ang nawawala taon-taon na sa makalipas na mga panahon at mga dekada ay hindi na nalaman ng mga pamilya nila kung saan sila napunta o ano kaya nangyari sa kanila. Kayo nang bahalang humusga kung ano tingin nyo nangyari kay Wofford noong mga araw na yun. Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-comment kung ano masasabi nyo sa dalawang kwento na to. Thank you for watching guys and don't forget to subscribe. At shoutout nga pala sa mga viewers natin na to.